75. Okay, mamaya kukwento ko po yung mga tungkol kay Sister Caridad. Pero bago tayo pumunta doon, pag-usapan natin ito, meron din connection sa kanya. Okay, itong deep impact, how do you want to be remembered long after you are gone? Okay, yung epekto na malalim, epekto na, or merong epekto na uri ng pamumuhay. Paano natin gustong maalala tayo pagkatapos natin mamatay ng matagal na? Okay, kasi madalas, kapag namatay na yung isang tao, hindi na siya naalala after 10 years siguro, kaya 5 years pa nga lang yung iba, di ba? Mga family na lang, immediate family and kids, yun yung nakakaalala sa kanila. Pero yung iba, kahit mga kaibigan, parang hindi na rin. Di ba? So, yun yung pag-uusapan natin. Yung malalim na epekto ng ating mga buhay. O gaano kalalim yung ating mga buhay kung sakali. At kung tayo ay nabubuhay ngayon, pinag-iisipan ba natin yun? Ano yung ating epekto sa iba? Paano nila tayo aalalahanin pag nawala na tayo? Hindi po kahit kanino to okay, ito may kinalaman kay Sister Caridad. Kasi gusto natin yung mga kaibigan natin at mga kapatid natin na yumayao ng bago tayo, ay maalala natin. Eventually maalala natin. At pag-usapan natin mamaya kung bakit maalala natin si Sister Caridad. So yan ngayon. Yan si Sister Caridad. Mamaya na ako magkukwento kasi dami kong kwento tungkol sa kanya eh. Kakaiba siya karakter si Nanay Caridad, Labrador. Okay, so, meron dalawang magkapatid na close. Okay, close na magkapatid. Itong dalawa na to, lumaki sila na sila lang dalawa yung magkasama. Wala na silang mga magulang. Tapos, naging sikat itong dalawang ito sa hindi magandang bagay. Sila yung mga kriminal. Okay, so, kaya lang, sila yung mga pusakal na kriminal. Meron ba gano'n? Kasi ang pusakal, pusa, di ba? Kasi yung sinasabi natin, pusakal na kriminal yan. Yan ang tao siya. So, merong grabe-grabing kriminal na pinaggagawa nitong dalawa na to. So, sumikat sila dahil dito sa krimen na pinaggagawa nila. Dumating yung time na yung isa sa kanila ay namatay. Kaya lang dahil sila ay mayaman na, mayaman yung dalawa na to, ginusto ng kuya niya na sa oras na siya ay namayan, yung minister na magbibigay ng eulogy, katulad na gagawin natin kay Nanay Caridad mamaya, nandito yung kanyang urn. Okay, so, ginusto niya na sabihin dun sa lahat ng tao natin na yung kapatid niya ay mabuti na tao. Ang problema, paano niya sasabihin yun, yung minister, na mabuti yung tao na ito? Samantalang, lahat ng atin, kahit ngayon hindi atin, hindi sila atin dun sa kanyang lamay, kasi nga, napakasama nitong tao na to yung mga pinagagawa niya. Pero sabi nung kapatid, magbabayad sa kahit magkano. Babayaran mo kahit magkano. Basta sabihin mo lang na mabuti yung kapatid ko sa eulogy. Okay, so, kay Sister Caridad, hindi na natin yun, pipilitin. Okay? So, ano ng bayad yun, nasasabihin natin na siya ay mabuti. So, yung sabi nung minister, sige, kasi hindi lamang siya babayaran, trinated siya pinagbantaan siya. Kapag hindi mo gagawin, di susunod ka sa kapatid ko. So, kailangan niyang gawin ngayon. So, paano gagawin nung tao na to, yung minister na to, yung request, di ba, na hindi siya magdi-deny kung ano yung pagkakilala ng majority ng population dito sa taong ito, at the same time, magbibigyan niya yung kapatid niya. So, dumating na yung araw ng eulogy, at nandun na yung casket, magsasalita na yung minister, at sabi niya, ngayong araw na ito, tayo ay nalulungkot lahat. Yung iba, yung lahat nakatawa. Hindi siya nalulungkot dito sa tao na to Kasi masama nga siya. Tapos sabi niya kasi, iniwanan tayo ng isang kaluluwa na kilala natin. Tayo nakakilala kay Lando. So, gamitan lang pangalan niya Lando. Natuwa naman si Lando. Sabi ni minister, ako ay natutuwa kasi kahit na nawala si Lando, hindi natin sa makakalimutan. Kasi si Lando ang pinaka-mabuti, pinaka-matulungin, pinaka-maawain. At hindi siya kailanman
siya ay kailanman pinaka maka-Diyos. Dinakaganon na silang lahat kasi alam nila kung sino sila ito. Tapos sabi niya, okay maglala. Kasi sabi niya, siya ang lahat ng yan, siya ang pinakamabuti, pinakamabait, pinakamawin, maka-Diyos kumpara sa kapatid niya. So, nasolve yung problema, di ba? Nasabi niyang mabait itong tao na to, pero at the same time, hindi naman at the same time. Kasi dalawa lang silang comparison. Kung tayo yung tatanungin, gusto natin na maalala na tayo mabubuti. Sa mga eulogy, katulad na gagawin natin mamaya, pero ito, ay pinag-uusapan nyo, di ba? Gano'ng kabait ito, at itong tao na to ay ganito, itong tao na to ay ganyan. Walang masama, di ba? Walang nag-speech sa isang lamay na nagsabi, yung tao na yan, napakasama niyan eh. May utang ka sa akin yan, hindi nagbabayad. Walang gano'n. Di ba? So, as possible, sabihin yung pinakamabuti. Kasi gusto natin, as much as possible, yun yung naalala natin sa kanya. Kaya nga, ganun yung ating title, Deep Impact. Ano naman yung impact mo sa mga tao na kapag kung ikaw naman yung pumanaw na, ano yung maalala nila sa'yo? Diba? Kung ano yung maalala nila sa atin. Kasi gusto natin yun na naaalala nila tayo na mabuti sana kung sakali. Pag-uusapan natin dito sa discussion na ito, ano yung ating palagay sa ating mga sarili? At sana yun yung gusto nating makita nila sa atin at maalala nila sa atin. Pero, the most important is, ano yung pagkakilala sa atin ng Diyos? Paano niya tayo nakikilala? Kasi it matters. Why it matters? Mamaya makikita natin. So, how do you want to be remembered long after you are gone? What impact has your life to others? Meron po tayong epekto sa iba. Hindi lamang natin na-apektan yung sarili natin, nakaka-apekto tayo sa iba. At sana, yung impact natin ay positive. Sana tayo ay nakakapagbigay ng kung sa anumang paraan, nakakapag-share tayo ng anumang na makakatulong sa iba. O kaya naman makakatulong sa anumang sitwasyon para ito ay bumuti. Patungkol po yung deep impact dito sa mga bagay na sinabi natin. So, madalas ang pinag-uusapan kapag wala na yung tao ay kung paano siya naging sharer, di ba, nag-contribute, nagbigay, di ba, at lalahanin na natin kung paano siya, siguro nag-share siya nung mayroong bagyo, kaya nung mayroong nasunugan, nagbigay siya ng ganito, ganyan, etc. Mababait at mabubuti. Tinulungan niya tayo, personal. Yun yung gusto natin na maging tayo. Pero ganun ba talaga tayo? Ganun ba talaga tayo? Or selective yung ating pag-iisip tungkol sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin kapag nagkukwento tayo, etc. Sa Acts 13 verse 22, nang alisin ng Diyos si Saul, ipinalit niya si David bilang hari. Ito yung king ng Israel. Si King Saul yung first, second ay si King David. Ito ang sinabi ng Diyos, nagustuhan ko si David na anak ni Jesse. Susundin niya ang lahat ng iuutos ko sa kanya. O kaya mind you, si God yung nagsasalita dito. At lahat ng sasabihin ni God, totoo. Hindi siya sinungaling. Sorry. Okay, so hindi siya sinungaling. So, isa pa sa sinabi ni God dito sa verse 36, dahil nang matapos si David ang ipinapagawa sa kanya ng Diyos na maglingkod sa kanyang henerasyon, namatay siya at inilibing sa tabi ng kanyang mga ninuno at ang kanyang katawan ay nabulong. Hindi naman siya sumunod sa ipinagutos ni God, sa lahat ng ipinagutos ni God. Therefore, si King David ay nagustuhan ni God. Meron siyang heart na ganito. Kundi, kanyang ipinaglingkod sa kanyang generation yung gusto ng God. Na marinig nila at makita nila yung generation. Pinapagawa sa kanya ng Diyos na maglingkod sa kanyang generation. Di naman niya paglingkuran yung sarili niya as king, paglingkuran yung kanyang pamilya siguro, o yung mga mahal niya sa buhay, malalamig sa kanya, kundi yung generation niya. Yung generation natin ay yung mga kasama nating nabubuhay together. Okay? Kahit saan man sila nandoon. Kapag nakasabay mo siyang mabuhay, generation mo yan. At si King David ay yun. At si God yung nagsasabi nito. Siya ay naglingkod, siya ay sumunod. Si King David. Hindi niya sinabing pumatay siya ng gulayan. Diba? Katulad na kilala mo siguro si King David. About. Hindi niya sinasabi yung iba pang mga ginawa ni King David. Subalit isa lang yung sinasabi niya, dalawa lang yung sinasabi niya dito. Siya ay sumusunod sa lahat ng inutos ko at siya ay naglingkod sa kanyang generation. Ang ganda ng gano'n. Di ba? Ano naman yung magiging
ang huling sasabihin sa'yo ng Panginoon kung ibubuod niya yung buhay na meron ka. Kasi ultimately, merong magsasabi tungkol sa'yo. Pero ang nag-matter ay, anong sinasabi ni God tungkol sa'yo ngayon? Ano yung sasabihin ni God eventually? Sa Hebrews 9:27, hindi takda sa mga tao ang umatay ng minsan, pagkatapos nito ay paghuhukom ng Diyos. Namamatay tayo. Okay? At hindi natin magagawa ng paraan yan. Sinasabi ng Scriptures, dahil sa kasalanan natin, kaya tayo ay mamamatay. At lahat tayo ay nagkasala. Kaya lahat tayo ay papunta na dun sa kamatayan. At sabi niya dito, pagkatapos tayo ay uhukuman. Haharap tayo dun sa korte ng Panginoon at nilitisin lahat ng mga bagay na pinagagawa natin. Personally, di ba, meron bang lilitisin yung God sa'yo? Hindi ko alam kung bakit siya lumilipat. Okay, si nanay, nandun na siya sa pinaglagyan ng Diyos sa kanya. So, ano yung kanyang makikita sa atin at paano niya tayo lilitisin isang araw? Napakahalaga nito. Kasi lahat ng mga bagay na gagawin mo sa buhay mo ngayon, mayroong koneksyon dun sa pagharap mo sa Diyos isang araw. Matthew 25:23, sumagot ang kanyang amo, magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting pinagkatiwala sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga, halika't makibahagi rin sa aking kaligayahan. Ito yung sinabi ng Diyos dun sa isang lingkod, dun sa isang parable niya. Okay, na binigyan ng 2, binigyan ng 5, tapos nung bumalik na yung Panginoon para kusayin kung tumubo ba yung binigay na kantidad ng pera, ito ay nadoble. At ito yung sinabi ng Panginoon dito sa 2 na ito. Magaling, di ba? Magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. Umarap sila sa Panginoon at ito yung sinabi ng Panginoon sa kanila. Will the Lord say that to you kapag nagkita kayo sa araw? Sasabihin din ba ni Lord sa iyo, matapat, magaling, na alipin? Or Matthew 7:23, sasabihin ko sa kanila, sabi ng Panginoong Isus, hindi ko kayo kilala. May sasabihin niya na magaling, welcome, pasok ka dito sa kaligayahan ng iyong Panginoon, or i-refuse ka ng entry at i-deny ka ni Lord na hindi ka niya kilala. Di ba dapat kilala tayo ng Panginoon kasi He knows everything? Pero meron siyang mga taong hindi kilala or hindi kikilalanin. Dahil hindi niya gusto yung kanilang naging buhay. Lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng masama. Hindi sila tumigil at hindi sila nalilisan sa kanilang ginagawa. John 5:20-29, huwag kayong magtaka tungkol dito dahil darating ang panahon na maririnig ang lahat ng patay ang aking salita, ang aking tinig. Babangon sila. Kaya nga mayroon tayong pag-asa na itong si Nanay Caridad, hindi ito goodbye forever indefinite. Ito ay see you later. Kasi mayroong pagbangon na sinasabi ng Panginoong Jesus dahil siya ay bumangon din mula sa mga patay. At ito mga patay na ito ay huhukuman at ito yung kanilang hukom. Ang mga gumawa ng mabuti, bibigyan ng buhay na walang hanggan, at ang mga gumawa ng masama, parurusahan. Impyerno yun. Kung merong isang personalidad sa Biblia na nagkwento ng impyerno at kaharian ni God sa dulo ng ating mga buhay at paglalakad, walang iba yun kundi si Jesus Christ. Hindi lang siya dumating na nagbigay sa atin ng mabuting balita, sinabi niya sa atin kung bakit mabuti yung balita niya kasi merong masamang kalagayan yung sangkatauhan. Pero gumawa siya ng paraan para sila ay mawala sa kalagayan ito. So sabi niya, lahat sila maririnig nila. Gigisingin niya bawat isa, yung mga tao na namatay. So makikita natin silang lahat. Yung iba sikat, nakilala natin na namatay na. Kahapon, kamamatay lang nung anak, apo ni Marcos Siso. Di ba? Kilala niyo ba yun? Hindi na panahon pa. Oo, hindi niyo kasi panahon eh. Generation namin yun. 17 years old lang, very young, di ba? Tapos sumakay lang dun sa, nag-racing sila, disgrasya na. Pero gigisingin silang lahat isang araw. At meron kang kakilala ng mga tao, di ba? Meron kang sa pamilya mo na namatay na, mga kamag-anak mo na namatay na, kaibigan mo na namatay na, kapitbahay mo siguro, kakilala mo from long ago, namatay na sila pero babangon sila ulit isang araw. At haharap sila sa paghahatol ng Diyos. Hindi dahil mayroon tayong paningin, pagkaalam sa sarili natin, na yun na rin yung pagkaalam ni Lord tungkol sa atin. Pero, pagbigyan natin, paano natin tinitingnan yung sarili natin? Diba? Kung ikukwento natin yung sarili natin, paano? Diba? Titingnan natin yung iba na sinasabi ng Scriptures. Dito,
sa kwento na ito, merong dalawa na tao na pumunta sa temple at mag-worship, mag-pray sila. Isang Pharisees, nakakalam ng scriptures, naglilingkod sa templo, at isang nire-refuse sa temple kung sakali na personality. Kasi siya ay masama. Okay? Isang tax collector. Nagsabay sila na pumunta sa templo at manalangin. Okay, kung alam mo kung paano manalangin yung mga Hudyo, malalakas silang manalangin. Maririnig mo talaga yung mga manalangin nila. Okay, so, nauna yung Pharisee, sumunod yung tax collector. Yung tax collector, ibinibilang siya na pinakamasamang tao noong time nila. Kasi kasabot siya ng mga Romano para pahirapan ang mga Israelita. Okay? Nasa Roman Empire, under sila ng Roman Empire. At sila yung taga-kolekta ng tax para sa mga Romano, pero dinadagdagan nila yung tax na kinukolekta nila sa mga tao. Pag hindi ka magbayad, makukulong ka. O kaya, maiilit lahat ng properties na meron ka ng gobyerno. So, dapat magbayad sila. Kaya maluloko itong mga tax collector. Kaya, kinamumuhian sila ng mga tao. Ng mga ordinaryong mga tao. So, nandito yung tax collector na medyo religyoso, pumunta siya sa templo, nakasabay niya yung Pharisees na very holy, sa paningin ng mga tao, paningin nila sa sarili nila, at ito yung kwento. Tumayo ang Pariseo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. Take note, nanalangin siya tungkol sa sarili niya. Na para bang kanyang kinumpisan kay God, hindi yung kanyang kasalanan, kundi kung gaano yung sarili niya, paano ba yung sarili niya. Sabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw. Sino kayo pinatutungkulan niya? Di ba? Nandun yung katabi niya yung tax collector, mandaraya. Mga niya, o katulad ng maniningil ng bis na iyon. Hindi na siya nakapagpigil. Okay? At sabi niya, 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo, nag-fasting ako twice a week, at nagbibigay ako ng tithes sa lahat ng kinikita. Mali ba yung sinasabi niya? Hindi mali yung sinasabi niya. Maganda nga yun kung sakali. Diba, ito yung gusto nating ma-attain at ma-achieve sa ating pag-walk sa Panginoon. Diba, hindi yung gusto natin tayo ay moral, tayo nakakatulong sa simbahan, tayo ay gumagawa ng sakripisyo para sa ating pananampalataya. Sabi pa niya, maniningil naman ng bis ay nakatayo sa malayo at hindi man lang makatingala sa langit. Hindi man lang niya may tingin yung kanyang paningin sa langit. Dinadakukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin. Sa akin, na isang makasalanan. Wala siyang sinasabi tungkol sa kanyang sarili na mabuti, pero sinasabi niya, makasalanan ako, Panginoon, patawarin mo. At nandito yung isang tao na kinukumpara niya yung sarili niya dito sa taong ito na nagsasabi makasalanan siya at totoong makasalanan siya. Pero sino yung tao, kung si God yung tatanungin, sino yung iniisip ni God na okay? Sa verse 14, sinasabi ko sa inyo na ang maniningil ng bis na yun ay umuwing itinuring na matuwid. Righteous yung tao na yun. Ngunit ang Pariseo ay hindi sapagkat ang nagpapakataas sa kanyang sarili ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Alam mo yung lesson dito? Yung paningin natin minsan sa sarili natin mataas, hanggat meron tayong pagkukumparahan na mas mababa sa atin among us. At hindi siya mabuti na standard. Actually, comparing yourself to others ay bad na gawain sa scriptures. Very unwise, sinasabi ng Corinthians, ni Apostle Paul. Diba? Dito si Jesus Christ, sinasabi niya, yung tao na yun, kahit na righteous, ginawa niya lahat yung mga bagay nito. Dahil iniisip niya na sa paggawa niya ng mga bagay nito, meron na siyang karapatan para usigin yung iba na mas mababa. Okay, kumpara yung sarili niya at kung may mas mababa, iisipin niya, mas okay pa ako. Hanggat meron mas mababa sa kanya, okay siya sa palagay niya. Pero yun ba yung pagtingin ni Lord sa kanya? Yun ba yung gagamitin ni Lord sa atin isang araw na paghusay kung sakali? Paano tayo tinitingnan ni God? Sa Romans 1 verse 28 to 29. Palibasa nagpasya na silang hindi kilalanin ng Diyos. May mga tao ganito, hindi na kinikilala ni God. Okay, hinayaan sila ng Diyos na pagharian ng mahalay na pag-iisip na mga gawang kasuklam-suklam. Yung salita ni God ay puno-puno ng mga ganito, proclamation tungkol sa buhay ng mga tao. Okay? At ang kanyang proclamation ay totoo, yung scriptures, kasi ito ay word of God. At ito ay may kinalaman, hindi lamang sa pangkasalukuyan ng tao, kundi sa kanyang walang hanggan. Every time na nagpo-proclaim si God ng kanyang salita, kanyang sinasabi yon na may kinalaman sa walang hanggan. Hindi lamang
sa ating pangkasalukuyan. Sinasabi niya dito, may mga tao na hinayaan na sila ni God. Nag-give up na si God sa kanila. Dahil yun yung gusto nilang buhay. Yung isip nila makakalay, di ba? Yung gawain nila kasuklam-suklam, bastos. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, kahalayan. Ito yung paninindigan sa mga tao. Kasi ito yung kalagayan ng mga tao sa katotohanan. Naghari sa kanila ang pagkaingit, pagpaslang, pag-aaway, pandaraya, masasamang hangarin. Sila'y naging may hilig sa chika. Chismis. Wala pa si Christy Permin. Mali na yun. Diba? So, ito yung panindigan sa mga tao. May paningin sigat sa mga tao. May paningin yung mga tao sa sarili na, katulad ng Pharisee na yun, katulad ng tax collector na yun. Pero what matters sa eternity natin ay, ano yung panindigan sa atin habang nabubuhay tayo. At habang nabubuhay itong mga tao ito, pinabayaan na niya sila. Magpapabaya si God isang araw. Walang hanggan. Mapadirang puri itong mga tao ito, sabi niya, namumuhi sila sa God. Hindi nila minamahal yung Panginoon. Hindi nila sinusunod yung God. Walang kapundangan, mapagmataas. Mayayabang sila. Madali maging mayabang. Di ba? Lalo na kapag meron ka. Pero yung maging mayabang tapos wala kang puro masalita. Yun, mas mahirap yun. Di ba? Nasanay na sila sa pagkatha ng kasamaan. Di ba? Schemes ng evil at naging suwail sa mga magulang. Sila naging mga hangal, foolish, mga taksil, mga walang malasakit, mga walang awa. Okay? Yung panghuli sabi niya dito, nalalaman nila ang utos ng Diyos. Itong mga tao ito, parang nakatira sila sa isang community, sa isang society, na kilala nila yung God, at alam nila yung utos ng Diyos. Pero sabi niya, dapat mamatay ang gumagawa nito, at yun yung kalagayan nila dati sa Israel. Kapag nagkasala ka, babatuhin ka nila at sumamatay ka. Di ba? Gayunman, nagpatuloy sila sa paggawa ng mga bagay na ito at natutuwa pang pakita ang iba na gumagawa rin ng ganoon. Hindi lamang sila gumagawa ng mga ganito, pero yung mga hindi gumagawa, natutuwa sa mga gumagawa nito. At kahit yun, sila ay guilty ayon sa Panginoon. Di ba? Paano ka tinitingnan ni God? Paano tayo tinitingnan ni God? Yung paningin niya ay may kinalaman sa eternity mo. May kinalaman yun sa salvation mo o kawalan mo na kaligtasan. It's who you are in eternity. Paano ka tinitingnan ni God niya? Isa ka ba doon sa mga ganon? Di ba? Napababayaan niya o yung kanyang pinabayaan? Sa 1 Corinthians 6 verse 11, yung mabuting balita, ganito ang ilan sa inyo, sabi niya. Kasi ganyan din yung Corinto eh. Ganon din yung Romans. Kasi wala namang pinagkaiba yung mga tao. Di ba? Na iniligtas niya. Ngunit kayo ay nahugasan na, kayo ay pinabanal na, kayo ay pinapaging matuwid sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang, ng ating Diyos. Merong paraan yung God. Kasi wala nang pwede makapagsabi sa atin na hindi ako ganyan. Di ba? Siguro nga yung iba sa atin nakasampu doon sa listahan. Di ba? Yung iba siyam. Yung mahirap na pag 100 ka ron. Na pag ganun ka pa. Ako lahat yun. Nothing to be proud of. Actually, nakakalungkot yun. Kapag ganun yung kalagayan mo, hindi ka nag-worry. Diba? Pero sabi niya, merong pagkaalis dito sa kalagayan ito. Kasi may mga tao meron din dati. Pero sila ay hinugasan kasi meron silang karumihan, meron silang kasalanan, at tinitingnan na sila ngayon na banal. Ayon sa paningin ng Panginoon, malilinis na sila. Ayon sa paningin ng Panginoon, sila ay matuwid at banal na. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng ating Diyos. Aside from the Spirit of the Lord, hindi tayo magkakaroon ng holiness sa ating mga sarili. Aside from the blood of Christ, walang cleansing ng ating mga kasalanan. Yung dalawa na yun na ginawa ng Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay kinakailangan mapasa atin din. Upang kung ano tayo dati ay maging iba na. Or kung ano tayo ngayon ay pwedeng mabago na. Sa Romans 14 verse 8, kung tayo mabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, sa Panginoon tayo. Masasabi ba natin sa sarili natin na ganyan?
na nabubuhay tayo sa Panginoon at mamamatay tayo sa Panginoon. Kasi yun yung gusto ng Panginoon na buhay para sa atin. Ano yung gusto mong buhay? Ano yung buhay na meron ka ngayon? Yung bang nabanggit kanina, pinabayaan niyang buhay yun. Nabubuhay pero hindi. Di ba? Si Nanay Caridad ay dumating noong 2018. Okay, iniisip ko, ano po, paano kayo makakatagal si Nanay? Kasi mas sakit yung kanyang mga bukong-bukong eh. Nung umakyat siya, malalaman mo kung na siya yun eh, kakaiba siya eh. Kasi pag manamit siya, yeah, parang si Nanay Piling. Talagang parang parang magnininang every Sunday. Di ba? Ganda kanyang manamit. Okay? Tapos kapag kinausap mo, masaya. Pastor, ang dami niyang kwento. Ilocano siya, Ilocano din ako. Kaya, chikadora kami. Pero hindi yung chismis na masama na nakalagay kanina. Kaya nag-uusap kayo tungkol sa buhay-buhay. Pag matanda ka ang tinatanong ko palagi, nandun ka ba nung giyera ng hapon? Sabi niya, oo, nagtatakbo kami, pero maliit pa ako doon. Sabi niya. So, masaya siya. Hanggang sa nagkaroon siya ng sakit. Before pandemic yun, di ba? Pandemic. Oo. Tapos hindi lang kami nagkita. Yun. Si Nanay. Pero yung magkikita pa tayo ulit kasi ibabahon siya eh. Ang maganda lang kay Nanay, bago siya mamatay, nakilala niya si Jesus. Natanggap niya yung pinag-uusapan natin na tungkol sa paghuhugas. Kasi siya rin naman kinakailangan hugasan, patawarin. Siya rin naman dapat pamanalin ng Panginoon. At tinanggap niya yon bago yung kanyang departure. At nakilala niya si Jesus for a while. Yung totoo. Diba? Hindi yung nire-represent ng mga rebulto ng mga estatwa ng mga seremonya na pinanggalingan ko sa Catholic Church. Kasi hindi ganun yung sinasabi ng Scriptures tungkol kay Jesus. Diba? So, mayroong impact yung buhay ni Nanay. Kasi dahil sa pagpunta ni Nanay dito, nakilala na niya si Jesus Christ, nagkaroon ng Bible study sa bahay ni Maricel. Si Maricel, nainganyo din na sumama. Yung impact niya kay Maricel, nung huling buhay ni Nanay, dahil doon si Maricel din ay lumapit sa Panginoon, sabihin ko na yung testimony mo sila, siya din ay nagpabautismo, nagsisitumanggap ng Holy Spirit, nagsalita ng iba't ibang wika, tapos natanggap niya yung buhay ng Panginoon. Kung magulang ka na nandito, ano yung pinakamaganda, pinakamabuting pinaplano mo para sa iyong mga anak? Bahay, kotse, siguro pera sa bangko, siguro education plan, whatever. Iiwan natin lahat siya. Kung naghuhuli ka talaga at ikaw ay siguristang magulang, ang isipin mo ay yung kaligtasan ng mga anak mo. Ng anak mo. Kung hindi pa, maligtas ka at maging ganun yung iyong epekto sa mga anak mo o sa sino mang tao na nasa paligid mo. Kasi katulad na pinag-uusapan natin, ano yung impact? Hindi impacto impact ng buhay mo sa iba. Lalo na sa immediate family mo at mga relatives at friends mo. Sana yun din yung impact o nakikita ni Lord. Kasi kapag sila yung nagsabi, ganito ka, ganyan ka, pwedeng mali sila, pwedeng nagsisinungaling sila, pwedeng pinagbibigyan ka lang nila kasi natatakot sila sa sayo, kaya naman binubuola ka nila kasi nangbibigay ka pa lagi. Pero kapag si Lord yung nagsabi, final na yun. Final na yun. Pero kapag hindi mabuti at negative yung impact mo, pwedeng maging positive yun. Katulad ng ginawa at nangyari kay Nanay Caridad. Sa mga bisita po namin na nandito, ginugusto po namin na hindi lamang ipakilala sa inyo si Jesus at yung kaligtasan ni Jesus. Subalit, yung kanyang pinagpaguran sa krus at ikinamatay niya sa krus ay tanggapin ninyo. Kung meron kang pag-aaksaya ng panahon na makuha dito sa mundo ito, dito sa buhay na ito, sana yun. Kasi kung tatawin mo yung Diyos kung ano yung pinakamahalaga na gusto niyang ibigay sa'yo, yun. Kasi yun yung kanyang ikinamatay. Yun yung binayaran niya ng buhay niya. Lahat ng mga bagay, gold, diamonds, etc., isang salita lang niya, na-create sila. Yung kaligtasan, ikinamatay niya yun para sa'yo. Mas mahalaga yun. Yung isa na nagawa siya sa pamamagitan ng salita, eto, nagawa yung kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang paghihirap, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo at buhay para sa'yo.
para sa ating lahat. Huwag mong malilimutan na ikaw ay pinahalagahan ng Panginoon ng kanyang buhay. Sana bago ka mag-exit, katulad ni Nanay Caridad, okay, matanggap po yung kanyang pinagpaguran sa iyo. Para kapag nagkita kayo isang araw, kasi magkikita kayo isang araw ni Jesus, di ba? Pero hindi na siya mamamatay sa krus, uhusgahan ka na niya, uhusgahan na niya. Sana masabi rin niya sa iyo, kung galing, mabuting alipin, pumasa pa sa aking kaligayahan. Or, hindi kita kilala. At final po. Okay? So, binibigay po kayo sa ating yung susunod na po, sa eulogy ni Nanay Caridad. Yung praise and worship, tinatawag ko si Lord. Maraming salamat po.